Hello mga kamimi! Welcome po sa ating series na tinatawag po na School ni Mami. Dito sa series na to, ninyo makikita ang mga wise at life hacks or tinatawag na tips and tricks sa buhay. Ngayon, tuturuan ko kayo kung anong ibig sabihin ng loan and interest at kung paano ito i-calculate. Nag-try na po ba kayong umutang sa sari-sari store o di kaya sa bangko para sa sarili mong business, sa bahay, sa sasakyan o di kaya sa sarili mong interes? Alamin po natin ang lahat ng yan. Bago ang lahat, ano ba muna ang ibig sabihin ng loan at interest? Ang loan ay isang bagay na hiniram mo sa either kapwa-tao o sa isang kumpanya, lalong-lalo na sa bangko. Kadalasan po ang hiniram po natin ay pera. Dahil ito po ay hiram lamang, kailangan po natin ibalik ito. Samantala, ang interest naman po ay ang karagdagang ibabalik natin sa ating hiniram. Narito ang ilang mga salita na kailangan ninyong matutunan. Ang principal ay ang unang kabuuang halaga ng hinihiram o di kaya ini-invest mo. Halimbawa, nag-invest ako ng 1,000 sa stock market. Ang 1,000 na iyon ay ang principal. Ang interest rate naman ay ang percent of interest. Sa halimbawa natin kanina, ang interest natin kunwari sa 1,000 ay 5% or 5%. Ang maturity value naman ay ang kabuuang bayaran o makukuha mo sa isang interest. Sa halimbawa natin, since 5% ang interest at ang 1,000 ang principal, ang maturity value sa unang tinakdang oras ay 1,050. Ang amortization naman ay ang kailangan niyong bayaran kada buwan o kaya kada taon upang mabayaran ninyo ang kabuuan ng isang loan. Meron po tayong dalawang klase ng interest, simple at compound. Ano ba ang pinagkakaiba nila? Halina, alamin natin. Ang simple interest ay isang klaseng interest kung saan ang principal value natin ay manatiling parehas hanggang sa mabayaran ito. Halimbawa, may principal value tayo na 500 at may interest itong 20% sa 3 buwan. Ang interest natin ay manatiling 100 o 20% ng 500. Samantala, ang maturity value naman nito pagkatapos ng 3 buwan ay 800 pesos. Ang compound interest naman ay isang klaseng interest kung saan ang principal natin sa ikalawang yugto ng oras ay ang maturity rate ng una. Halimbawa, mayroon tayong loan na 1,000 sa bangko at naka-compound interest ito ng 1% kada buwan. Sa unang buwan, ang principal ay 1,000 at ang maturity rate ay 1,010. Sa ikalawang buwan, ang principal ay 1,010 at ang maturity rate ay 120.1. Ibig sabihin, mas mataas ang rate ng compound. Ito nga pala ang pagkakaiba ng simple at compound. Ito naman po ang example of interest. Para po sa susunod nating pagkikita mga kamimi, sasagutan po natin ang mga practice question. Huwag po nating kalimutan mag-like, subscribe, at hit the notification bell for more updates. Thank you for watching. This is Trip ni Mimi signing off.